Ang tinatawagan mong numero. Kasalukuyang nasa tawag. Hello, Ginoong Lu. Sa kumpanya sa abroad. Ipapasa na lang kayo ni. Pero Ginoong Lu, may ilang proyekto sa loob ng bansa. Lahat ay si Ginoong J. Ginoong Jai. Ginoong Jai. Sino ba talaga ang may kapangyarihan sa grupo? Ang tawag na yung dial ay kasalukuyang nasa tawag. Mangyaring subukang muli mamaya. Suzy. Umalis na si Lu Mufeng sa kumpanya. Panahon mo nang lumabas. Baby. Huwag kang matakot. Poprotektahan ka ng mama mo. Kuya Mufeng. Yi. Bakit ka nandito? Kuya Mufeng. Hindi ako matapang mag-isa sa bahay. Natatakot ako. Miss ko na si mama. Iniisip ko kahit ikaw. Wala sa opisina. Basta nandyan ang amoy mo. Hindi na ako gaanong natatakot. Hindi ko akalain na nandyan ka talaga. Sasama kita pa uwi, Yi. Sandali lang. May something sa ulo mo. Akayin ko ito. Ay. Amoy mabango ba? Mabango. Alam kong mahilig kang kumain nito. Ang bango. Sige, amuyin mo. Tingnan mo. Mufeng, may ipapakita ako sa'yo. Divorce? Divorce? Kuya Mufeng, umuwi ako mag-isa. Natatakot ako. Baka pwede kang sumama sa akin pauwi. Z. CJ. Kuya Mufeng. Pero natatakot talaga ako. Kung hindi, baka sumama ako kay Kuya Mufeng pabalik. Sakto, nami-miss ko na si Lolo Lu. Yi. Hindi talaga angkop mayon. Katatapos ko lang sabihin kay Yuxi na maghihiwalay kami. Maghihiwalay. Sa wakas ay alis na sa kanya. Naghiwalay ang babae. Magandang umaga, Luma. Hinahanap mo ba ako? Bakit ka nandito sa bahay ko? Kuya Mufeng, siyang naghatid sa akin kagabi. Ikaw na babae, bakit ang kapal ng mukha mo? Kuya Mufeng, gusto na kitang hiwalayan. Bakit hindi ka pa umaalis dito? Anong sinabi mo? Ito ang bahay ko. Lumabas ka dito. Kuya Mufeng, sobrang pagod ako kagabi. Titignan ko kung nagising na siya. Umalis ka. Walang hiya. Tumigil ka. Ate, nakabalik ka na. Kuya Mufeng, bumili ka para sa akin ng maraming paborito kong pagkain. Sabi niya magluluto siya mismo. Hindi ko alam. Kaya ba ni ate kumain ng ganito? Saan ka pupunta? Hintayin mong matapos mong ihanda ang kasunduan sa paghihiwalay. Babalikan kita para kunin ko ulit lahat ng gamit ko. Pupunta ka ba sa bahay niya? Lu Mufeng, simula ngayon, huwag mo nang isipin na kontrolin ang buhay ko. Saan man ako gusto, pupunta ako. Mufeng, magsisisi ka talaga. Lahat kayo, umalis na. Umalis na kayo. Kuya Mufeng, hindi mo naman ako iiwan, di ba? Pasensya na, Yi. Huwag kang mag-alala. Namatay si Tiaxu para iligtas ako. Nangako ako sa kanya. Naalagaan kita habang buhay. Yung kasunduan sa diborsyo. Walang dapat ipag-alala dyan. Kuya Mufeng, mag-relax ka lang. Hindi kita iiwan. Yan, Ye. Su, nakaayos na ang pangunahing silid. Ito ang gamot na iniwan ni Yuxi. Pero hindi ako marunong bumasa. Maaari bang pabilisin ang plano? Gusto ko rin iyon. Ayos lang ba? Kuya, inaapi niya ako.
Gusto ko lang siyang aliwin ng ilang salita. Ate, siya lang. Humingi ng tawad kay Yi. Ayos ka lang ba, Yi? Huwag kang matakot. Bakit hindi ka agad humingi ng tawad kay Yi? Lung Yufeng. Hindi pa tayo hiwalay. Ganito ka nakabilis. Na dinala mo siya sa bahay. Huwag kang magpakabaliw. Bakit si Yi ay nandito sa bahay? Dito siya lumaki. Kasama si Titaksu mula pagkabata. Pero kayo kagabi. Kiyuksi. Ayusin mo muna ang sarili mo. Mas mabuti pa. Huwag mo nang patagalin hanggang mag-away tayo. Pagkatapos ng diborsyo, aalis ako. Pero ngayon, ayaw ko pang makita siya. Umalis ka. Mufeng, tulungan mo ako. Yuksei. Mufeng. Lahat kayo, umalis. Bilisan mo at umalis ka na. Nabaliw ka ba? Hindi mo siya kilala. Umalis ka. Kiyuksi. Ayaw ko nang makita ka ulit. Kamusta ka? Tara na. Gino, papalitan niya ang grupo. At pumunta sa ibang bansa. Walang nagtanong. Kaya't nagkasundo na tayo. Hello. May sumusunod sa sasakyan ko. Tulong. Nangyari kay Yuksi. Anong ginagawa ninyo? Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Narito ka na rin sa araw na ito. Yi. Anong gagawin mo? Manahimik ka. Yi. Tanging ang kuya lang ang pwedeng tumawag. Ikaw, ano ng karapatan mo? Magsimula ka ng maglingkod kay Yanji. Lu. Bakit andito ka nang mabilis? Tama na. Kung sisimulan kong hampasin ito, ano nang mangyayari sa bata sa tiyan mo? Ano nang mangyayari? Puti ang damit. Huwag kang magulo. Buntis ako, ng anak ni Mufeng. Alam niya na, hindi kanya patatawarin. Ang mga patay ay hindi nagsasalita. Hindi ako magsasalita. Paano niya malalaman? Huwag. Hindi kita niloloko. Kung patayin kita agad, hindi na ito magiging masaya. Maglaro tayo ng isang laro. Anong laro? Malalaman mo agad. Yi. Nandito ang pera. Pakawalan mo ang tao. Pwede bang pakawalan? Ginoong Lu. Sino ang gusto mong pakawalan? Pakawalan mo silang dalawa. Impossible. Hindi ako gagawa ng negosyo na lugi. Maaari lamang na pakawalan. Alam mo ba kung sino ang iyong nakagapos? Isa ay ang iyong dating. Isa ay ang iyong kasalukuyan. Ginoong Lu. Sino ang nais mong pakawalan? Nasa iyo ang desisyon, Ginoong Lu. Sino ang mas mahal mo na? Tama na. Naisip ko na. Pipiliin ko. Siya. Kuya Mufeng, gusto kong maging iyong bagong kasal. Kuya Mufeng, gusto kong maging iyong nobya. Ako ang nobyang si Kuya Mufeng. Akin. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Yi. Walang anuman. Yi. Walang anuman. Mufeng. Yuksi. Mufeng. Yuksi. Yuksi. Huwag kang gumalaw. Si Yi ay akin. Ang pinakamamahal ko sa buhay na ito. Walang ibang tao sa akin na may anumang kaugnayan. Anong balak mong gawin? Sa'yo na ang desisyon. Sa mga nakaraang taon. Ano ba ang halaga ko sa puso mo? Minahal ba ako ni Lu Mufeng? Hindi kailanman. Lu Mufeng. Umalis ka. Lu Mufeng. Ikaw. Lu Mufeng, alam mo ba? Si Yuksi ay gagawin. Gagawin.
Yuxi, pasensya na. Lung Yufeng. Sa susunod na buhay, ayokong makatagpo muli. Yuxi, pasensya na. Yuxi, sana sa susunod na buhay ay maging minamahal mo. Bumalik na ako. CJ. Naku, ang bait mo. Ang ganda ng babaeng ito. Ate Zhang. Sino itong tao? Bagong assistant ni Ginoong Lu. Yung dating assistant ni Ginoong Lu. Lahat sila ay naalis dahil sa kanyang girlfriend. Hindi sila nakapasa sa kanya. Carol, kailangan mong magpakatatag. Ginoong Lu, ako si Carol. Narito na ako. Yuxi. Ginoong Lu, ang posisyon ko ay assistant ng presidente, at hindi sekretarya sa buhay. Yuxi, saan ka na sa mga nakaraang taon? Galit ka pa ba sa akin? Ginoo Lu, hindi ako anumang. Yuxi. Kung ganyan ka, tatawag ako ng pulis. Sandali lang. Hindi ka talaga si Yuxi. Hindi. Pasensya na. Sobrang magkamukha talaga kayo. Bakit si Yuxi? Gusto pang makita ako. Bakit si Yuxi? Gusto pang makita ako. Bakit kaya si Yuxi ay handang makita ako muli? Ginoong Lu. Lumabas. Nandito na ako ng 10 araw. Naka-adjust ka na ba? Talagang hindi ka na magbabago ng isip. Gusto mo bang makipaghiwalay? Nakalimutan mo na ba? Ang layunin ko sa pagbabalik. Sa totoo lang, meron na tayong lahat. Pero balak mo pa rin bang? Yunye. Hindi na pwedeng bumalik. Gong Liu. Ang kontrata nila sa Huawei. Tiyak na. Ang bagong assistant ng presidente. Magre-report na siya ngayon. Anong pangalan niya nga ulit? Lure. Carlo. Umalis ka na. Lahat kayo umalis na. Narinig kong dati siyang nasa Merrill. At pati Morgan. Dalhin mo siya sa akin. Si Jianfeng ay medyo pabaya. Si Xuzi siguro hahanapin ka rin. Ako naman ay curious. Sila dalawang ito. Ano kaya ang gagawin bukas? Sanggol. Sisikapin kong maghiganti para sa'yo. Kiyuxi. Ikaw nga talaga. Kiyuxi. Hindi ko akalain na ganito kalaki na. Isang apoy lang, hindi ka nasunog. Talaga namang matibay ang buhay mo. Tumigil ka. Magtatangkang saktan mo ako. Wala akong pakialam kung sino ka. Ito ang unang pagkakataon. Kung may susunod, hindi na ito simpleng sampal, na ganito kadali. Hindi ka si Kiyuxi. Ako si Carol. Siyempre, ikaw si Kiyuxi. Tumingin ka sa akin. Dapat ay kilala mo ako. Ngayon, mas interesado ako. Tungkol kay Kiyuxi. Tingnan mo kung gaano kami. Kakapareho. Yan ye. Su, ito ang bagong katulong ni Ye. Lu, si Zhang Ting. Palitan mo siya agad. Ano? Ano to? Hindi mo ba nakita na sinaktan niya ako? Bakit hindi ka pa tumatawag ng pulis? Anong tinatawanan mo? Hindi ka ba? Kasintahan ni Ginoong Lu. Miss Suzy. Noong mga panahong iyon, ikaw rin ang dahilan kung bakit namatay si Ginoong Lu. Naasawa, di ba? Gusto mo akong tanggalin? Umuwi ka at tanungin si Ginoong Lu. Huwag mo nang istorbohin. Kahit sino ka man. Pareho lang ang susunod.
Impossible. 不可能！ Hello, Giant Feng. Tulungan mo akong suriin. Sino yan? Carol. Ayos. New Feng. Nandito ka na. Miss na miss kita. Kailan tayo magkakasal? Hindi mo ba sinabi noong nakaraang taon na magpapakasal ka ngayong taon? Mukhang abala ka, Mufeng. Anong problema mo? Hoy, Jianfeng. Mufeng, mukhang hindi maganda ang mood niya. May nangyaring masama sa kumpanya. Wala namang nangyari. Ah, napala. Ngayon kasi, pinapakiusapan niya akong tulungan siyang maghanap ng isang tao. Maghanap ng tao. Ah, tama. Sakto lang. Ipapadala ko sa iyo ang impormasyon. Tulungan mo siyang ipasa ito sa kanya. Nabubusi ako ngayon. Sige lang. Kiyuksi. Lahat ay okay. 宝贝儿们，想我了吗？想。 Oy, Xiao Liu. Nasaan ang kuko mo? Tinanggal ko na. 哟， Ang malakas na hangin na ito. Kailan ka nakakuha ng ganitong ganda na babae? Hi, magandang babae. Ako si Jian Feng. Maaari mo akong tawagin Feng Jie. O kaya'y tawagin mo akong Xiao Feng Feng. Buksan mo ang zipper mo. Niloloko mo ako. Napaka-interesanteng magandang babae. Gusto ko ito. Ikaw ay nag-swipe, ako ay nag-swipe. Ikaw ay mapangakit. Hangin ng Jiang. Hay, malakas na hangin. Matagal na tayong hindi nagkita. Ay. Pumunta ka sa opisina ko. Tara. Talagang hindi makapagsimula si Suzy. Si Lu Mufeng. Mukhang kalmado siya. Sige, ako na ang mauuna. CJ. Kailan ka babalik? Kahapon. Yung batang babae kanina ay si Carol. Talagang maganda siya. Parang si Yuxi. Pero, mas maganda siya kaysa kay Yuxi. Hindi talaga siya si Yuxi. Siyempre, hindi siya si Yuxi. Kaya, sa pagkakataong ito, huwag mo na akong agawin. Giant Feng, wala akong pakialam sa paglalaro mo ng doble. Ngunit, ayaw ko nang makita ka, na nagwawala tulad ng 5 taon na ang nakalipas. Umalis na. Magandang babae. Kita-kit sa susunod. Ginoong Lu, tinawag mo ako. Tulungan mo akong pumunta sa IB Kindergarten para kunin ang isang tao. Ginoong Lu, sinabi ko na. Hindi ako yung personal na sekretarya. Ang anak kong babae. May anak na babae siya. Paano kita matutulungan, boss? Kumuha ng isang bata. Nahihirapan ka ba? Siyempre hindi. Narinig ko lang. Ang iyong asawa ay hindi pinalad na namatay 5 taon na ang nakalipas. Hindi ko alam na may anak ka palang babae. Paano nagkakaroon ng ganito kahawi? Na 2 tao? Paano mo ako nakikilala ng ganito? Dahil ako ay kwalipikadong katulong na nakakaalam sa iyo. Ito ang aking tungkulin. Ganun ba? Huwag pakinggan ang hindi dapat pakinggan. Huwag sabihin ang hindi dapat sabihin. Tama rin. Trabaho ng isang karapat dapat nakatulong. Parehong amoy ng pabango. Hindi ka ba talaga si Yuxi? Ang late mo naman. Pinapapaalis ko kayo sa tatay ko. Sumakay na. Ito si Suzy, at anak ni Lu Mufeng. Ang batang ito. Yuxi, magandang araw. Ako ang assistant ni Lu. Inutusan ako ni Ginoong Lu na ihatid siksik si Pauwi. Anong nangyari? Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Anong problema mo? Inutusan kami ng guro na umuwi ngayong gabi para gumawa ng cake. At dalhin ito bukas sa paaralan. Para ibahagi sa mga kaklase. Walang kasama sa akin. Sasamahan kita. Mas mabuti na yan.
Talagang kung anong ina siyang anak. Walang kaakit-akit. Kaya mo yan. Kaya mo, kaya mo. Hindi ko naman pinakain ang mukha mo. Bakit ka nandito? Ako ang nagpasabi sa kanya na ihatid siksik si Pauwi. Boss Lu, alis na ako. CJ, salamat sa iyong pagod. Tita, huwag kang umalis, huwag kang umalis. Sabi mo, sasamahan mo akong gumawa ng cake. Siksi, paalisin mo na ang tita. Siksi, hindi maganda. Siksi, nandito si Papa para sa'yo. Carol, hindi kita palalampasin. Ang kontrata ni Ginoong Lee. Ipapasa kay Carol para asikasuhin. Carol. Ate Zhang. Sabi ni Vice Presidente Wang. Simulan mo sa proyektong ito. Para makilala mo ang negosyo ng grupo. Itong si Ginoong Lee. Huwag mag-alala, Ate Zhang. Ginoo. Mag-ingat ka lang. Kumusta ka na lately? Si Xiao Luo. Walang sinseridad sa negosasyon. Paano ito magiging maayos? Isa pa. CJ. Ginoong Lee. Uminom na ako ng sunod-sunod. Ng ilang baso. Baka mas mabuti kung pirmahan na muna natin. Hindi naman nagmamadali sa kontrata. Hindi ganyan ang usapan sa pakikipagtulungan. Kung ganun, uminom tayo ng sabay. Pagkatapos inumin, pipirmahin ko agad. Paano yan? Pagkatapos ng sabayang inom na ito, pipirmahin ko agad. Inom ka na, inom na. Kapag ininom mo ito, pumirma ka na. Uminom ako ng ganito ah. Ay. Ay. Ay, anong ginagawa mo? Boss Lu, nalasing na ako. Boss Lu. Apelyido niya ay Lee. Ginoong Lu. Ganito mo ba pinag-usapan ang pakikipagtulungan? Kaya kong ipaglaban ng mga tao ko. Ginoong Lu, pakiusap, pakinggan niyo ako. Hindi ko talaga alam. Siya ba ay tao ninyo? Mula ngayon, kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Lee. Huwag, Ginoong Lu. Nagkamali ako. Ginoong Lu. Aba, Lee, ikaw. Naka-offend kay Ginoong Lu. At pinahirapan tayo. Tara na. Inumin na ang alak. Oy, Ginoo Tang. Ginoo Jiang. Ginoo Ji, bakit nandito ka? Mukhang kayo rito ay nag-uusap tungkol sa puso. Ay, huwag na ngang banggitin. Kain tayo ng masarap ngayong gabi. Ako lang mag-isa. Baka gusto nating bumalik ulit. Tara. Tara na. CJ. Nakatulog ka na. Dinala ka ng tatay mo pabalik. Para sa'yo. Tulungan mo akong gumawa ng cake. Gantimpala ng guro sa akin. Sana ikaw na lang ang nanay ko. May anak na babae si Lumufeng. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Kapag nakita ko ang batang ito, parang mayroong koneksyon. Baka naman masyado kang sensitibo. Kung nabubuhay lang ang sanggol, kailangan mo nang magdalaga. Halika. Kumusta na? Para mabawasan ang epekto sa sanggol, kailangan lang naming gamitin ang Lee class na gamot. Mahigpit na kontrolin ang dosis. Pero ganito, lalalala ang sakit ni Ki. Kailangan lang nating hintayin na siya ay manganak bago tayo makapagbigay ng tiyak na paggamot. May posibilidad bang ganap na gumaling? Depende ito sa kakayahan ni Ki na lumaban. Yunye. Yunye. Lanan, kamusta na dyan sa inyo? Ayos lang lahat. Dahil sa usapin ni Ginoong Lee. Ngayon, 1/3 ng mga kasosyo ng Zhenhua
Lahat sila ay lumipat na sa atin. Tara. Ginoong Lu. Ginoong Lu, mukhang nalasing ka na. Nalasing si Ginoong Lu. Tulungan mo akong humawak. Ayos lang, ayos lang. Babae. Anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Hindi ko inakalang ganito ka. Matalino ang babae. Bago ka pa lang dito ilang araw. Nais mong samantalahin kagabi. Nang malasing si Mufeng, para akitin siya. Sobrang ganda ng relasyon ko kay Mufeng. Hindi katulad ng sayo na basta-basta. Na kahit sino ay pwedeng makialam. May ebidensya ka ba? Gusto ko sanang itanong sayo. Ang girlfriend ni Luzong ay pwedeng bastusin ng basta-basta. Tumigil ka. 住手！ Humingi ng tawad kay Carlo. Si Mufeng ay malinaw na. Ang babaeng ito, humingi ng tawad. Hindi na kailangan. Hindi ko kaya. At saka, Miss Tsu, ay dahil din sa hindi pagkakaintindihan. Kaya nagiging sobrang emosyonal. Pakiusap, Ginoong Lu. Ipaliwanag ng maayos kay Yanye. Tsu, sige na. Mufeng. Maari nang kumilos. Ginoong Lu. Yuksei. Yuksi. Miss na miss kita. Ginoong Lu. Kalmado ka lang. Pupunta ako para kumuha ng tubig. Totoo bang dahil? Sobrang miss ko si Yuksi. Tinawagan ko na ang driver. Papasamahan ka niya. Susheng, 200. Pwede. Gamitin mo lahat ng pera ngayon. O kaya, 1 daliri, 100,000. Narito na ang problema. Dagdagan mo pa ang iyong 2 paa. Hindi pa rin sapat yan. Huwag, Feige. Ayoko, Feige. Aking anak na babae, aking anak na babae. Ang anak na babae ko ay mula sa pamilya Lu. Manugang ng pamilya Lu. Makatutulong siya sa akin. Talagang makakatulong siya sa akin. Kung wala kang sakit, huwag ka nang pumasok sa kumpanya. Ano bang relasyon ninyo ni Carol? Ano ba talaga ang relasyon niyo? Pakakasalan mo ba ako? Nangako ako kay Tita Tsu. Naalagaan kita habang buhay. Ye. Maaari mo bang maging mas maunawain? Mufeng, sobrang nagmamadali ako. Natatakot akong mawala ka. Wala kang dapat pakialaman. Hindi pa kami ni Yuksi hiwalay. Patay na ang babaeng iyon. Mufeng, sobrang nagmamadali ako. Kaya ko nasabi ito. Walang problema, Mufeng. Kaya kong maghintay. Nagpareserba ako ngayon. Sa paborito mong kainan. Kain tayo doon. CJ. Ginoong Lu. Mayroon isang. Kailangan mong dumalo sa pulong. CJ. Z. Kumain ka na lang mag-isa. Tara na. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Samahan mo ako uminom sa dati nating lugar. Ginoong Lu. Ay naku. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw ah. Lalabas ako na ang bahala. Sige, sabihin mo. Anong kailangan ngayon? Kunin mo ang buhok na ito. Tulungan mo akong ibigay kay Yuksi. Ihambing ang naiwan na yan eh. Para matiyak. Kung pareho ba silang tao? 5 taon na ang nakalipas nang may nangyari kay Kiyuksi. Nabaliw ka ng 3 buwan. Ngayon, nang lumitaw si Carol. Bakit ka naman muling nabaliw? Ikaw talaga. Sadyang baliw siya. Dali na, punta ka na.
Ipadala mo na. Opo, sige. Hindi ko inakala na si Ginoong Lu ay napagkakanulo rin pala. Ganyan pala ang babae niyang kasintahan. Kung si Ginoong Lu ang boyfriend niya, hindi totoo yan. Tao siya. Huwag mo nang sabihin. Nandito na siya. Ay, ang cellphone ko. Mufeng, pinagsabihan ako ng ibang tao. Ikaw ang mahal ko. Sabihin mo na ng diretsyo. Nawawala ang 30 milyon sa account ng grupo. Nakaimbestiga na ako. Suzy, gusto mo bang ipaliwanag? Mufeng, ako ay naipit sa isang patibong. Ito ay dahil sa aking ama. Wala akong ibang pagpipilian. Sino pa? Wang Zeng. Nailapit na ang kamay sa kamay ng Deputy General Manager. Ganito rin ba ang paraan na ginamit? Mufeng, ako ay naipit ng iba. Alam ko na kung sino. Siya yon. Sadyang niloko niya ako. Huwag kang magkalat ng gulo. Hindi ako nagkakalat ng gulo. Siya ba ang nangakit sa'yo? Sadyang gusto akong ipahamak. Agad mong tanggalin siya. Yan ye. Su, kailangan may ebidensya sa mga paratang. Ano ang masasabi mo? Ikaw nagtapos sa Stanford. Bakit? Magiging assistant ni Mufeng. Tama na. Ang ibig mong sabihin ay, hindi ako pwedeng maging assistant ng Stanford. Hindi ganyan yon. Muling hangin. Bibilangin ko ang utang mo. Lumabas ka na muna. Ayos na. Sanggol. Dumating na ang mama mo. Pasensya na. Pinaghintay kita ng matagal. Hindi alam ng mama na ikaw ay isang gwapong prinsipe. O isang magandang prinsesa. Hayaan mo itong samahan ka. Baby, ito ang paboritong bulaklak ng iyong mama. Siguradong magugustuhan mo rin ito. Baby, sobrang sakit ng puso ni nanay. Kapag naiisip lang, ang mga taong sumakit sa'yo. Gusto ni nanay, na siya mismo ang pumatay sa kanila. Huwag kang mag-alala, anak. Tiyak na gagawin ni nanay, na maparusahan ang mga sumakit sa atin. Dugo ay babayaran ng dugo. Malapit na ang araw na yon. Lu Mufeng, bakit siya nandito? Tara. Yuxi. Ikaw ba yan, Yuxi? Bumalik ka na ba, Yuxi? Yuxi. Siguradong galit pa siya sa akin. Kung hindi, bakit sa loob ng maraming taon? Hindi siya lumitaw kahit sa panaginip. Kasalanan ko lahat. Lu Mufeng. Jayuni. Ngayon ay alalahanin na. Sa tingin mo ba'y huli na ang lahat? Bakit nandito ka? Nandito ako para magluksa. Para sa yumaong kaibigan noong 5 taon na ang nakalipas. At sa kanyang anak. Anak, dapat ka nang umuwi. Magtanong ka ng maayos. Ang iyong minamahal. Si Z. Si Suzy kasama si Wang Zeng. Nang himasok sa Zhenhua Group. Ng 30 milyon ang ebidensya. Ibigay ang ebidensya sa media. Una, pabagsakin ang Zhenhua. Para kay Suzy, dahan-dahan tayong papasok sa kailaliman ng kawalang pag-asa. Dito tayo makikinabang sa mga bunga ng iba. Lu Mufeng. Ngayon, gusto kong makita. Paano mo ito mapapangalagaan? Suzy. Ginoong Lu, kahit na hindi ko kilala ang mga salita, ngunit kilala ko ito. Kaya't lihim kong itinago ito. Noong araw na yon, nakita ko si Yuxi na naghatid kay Xixi pabalik. Nakita ko si Yuxi na naghatid kay Xixi pabalik. Alam ko na. Kailangan mo ito. Mama Lu, naguguluhan ka ba? 5 taon na ang nakalipas, dapat ibinigay mo na sa akin. Matapos umalis si Yuxi. Ang iyong kalagayan,
Nakakaramdam ako ng labis na sakit para sa'yo. Paano ko naman magagawa to? Para lang pasakitan ka. Sigurado ka bang si ito? Magandang umaga sa lahat. Narito ang balitang umaga. Nabunyag ang Zenhua Group. Mga opisyal ay inakusahan ng paglustay ng produkto, pinalitan ng mura, na nagdulot ng malawakang reklamo ng mga mamimili. Nadiskubre na ba? Ginoong Lu, mas mabuti pang tingnan mo mismo. Mufeng, maniwala ka sa akin. Ako ay pinaratangan ng hindi totoo. Hindi ako ang gumawa niyan. Sino ba ang nagnanais na siraan ka? Si Carol ba ulit ito? Siya nga. Bakit mo ako pinaparatangan? Hindi ako. Ginoo. Mufeng, lahat ng kasalanan ay kay Sekretaryo Wang. Dahil sa kanya, iniisip niyang masyado akong inosente. Kaya pinapirma niya ako. Yung kasunduan na. Ako rin ay biktima. Noong nakaraan, Vice Presidente. Ngayon, si Kalihim Wang. Ilan pang tao sa paligid ko. Ang hindi mo binayaran. Si Zenhua ay magpapalit ng apelyido sa Xu. Mufeng. Talagang hindi ko ito ginawa. Ako ay inakusahan ng mali. Dahil sinabi ni Yan Ye. Xu, na siya ay inakusahan ng mali. Kailangan lang nating suriin ang account ng pagbabayad ng supplier. At magiging malinaw na ito. Mufeng, naniniwala ka ba sa akin? Hindi ko ito ginawa. Wala akong kailangan patunayan sa relasyon namin ni Mufeng. Hindi na kailangan ng anumang ebidensya. Carol, kung maghihintay lang ako ng 10 minuto pa, ang mga ebidensyang gusto mo ay mawawala na lahat. Pagdating ng panahon, kailangan mong umalis. Sa tingin ko, si Yan Ye. Suway, naghihintay ng oras. Para ang mga tauhan mo ay mabawasan ang mga ebidensya. Bintang na walang batayan. Bakit hindi ka? Nagtatakang hayaan akong mag-imbestiga. Hindi pa nagsasalita si Mufeng. Wala kang karapatang makiistorbo. Mufeng, talagang hindi ko sinasadyang ganito. Si Caroline ay assistant ko. Ang sinasabi niya ay para sa akin. Zhangting, magmadali ka na. Kinuha rin niya. Yan Ye. Su, Yan Ye. Su, talagang hindi ako. Nalaman na ni Ye. Lu. Si Yan Ye. Wang ang sekretarya. Impossible. Talagang siya ang tumanggap ng bayad. Si Yan Ye. Wang. Imposible nang malaman ng mabuti. Ang pera ay ibinigay kay Xuzi. Carol, anong ginagawa mo? Nalaman na ang tungkol dito. Zhangting, kausapin mo agad ang mga tao sa IA Department. Tungkol sa kaso ni Sekretarya Wang. Siguraduhin kontrolin ang opinyon ng publiko. Opo. Pero mali ang ebidensya. Carol, hindi ka ba profesional? Bilang assistant ng presidente, huwag mong hayaang ang personal mong damdamin ay mangibabaw kaysa sa kapakanan ng grupo. Hayaan nating si Zhangting ang humawak nito. Bakit? Bakit palagi mong pinoprotektahan siya? Ano ang sabi mo? Si Xuzi ang pinakamamahal mong babae, kaya pinapalampas mo siya. Hayaan mo siyang magpakasaya. Kahit na ipagkait ang Zenhua, kailangan mo pa rin siyang protektahan. Talagang nagkamali ako sa'yo. Carol, pangalagaan mo ang iyong katayuan. Katayuan. Ay, si Xuzi ay iyong kasintahan. At ako ay isang maliit na katulong sa iyong tabi. Dapat na akong makilala ang aking pagkatao. Sino ba talaga si Carol? Mufeng. Ayaw makinig si Carol. Sa iyong mga plano, hayaan mo na siyang umalis. Hindi na, kaya ko nang umalis mag-isa. Ginoong Lu, mabilis tayong magkikita muli. Lufeng, talagang nagkamali ka sa akin. Paano mo ako mababawi? Mababawi ka. Xuzi, kailangan mong pasalamatan ang nanay mo sa pagliligtas sa akin. Matagal mo nang naubos ang kabuuan ng pasasalamat na yon. Sa sobrang dami nito, kung sakaling may susunod pa, ako mismo ang magdadala sa'yo. Sa kulungan. Umalis ka. Sino ka ba talaga? Carlo o Yuxi? Nabunyag ang isang subsidiary ng Zenhua Group, na ang mga executive nito ay nasasangkot sa pagsasamantala sa tungkulin at pag-iwas sa kalidad. Ang mga mamimili ay ganito ba ang kaya nilang gawin? Bigla ang bumagsak ang presyo ng stock ng Zenhua. Sunod, may mas kapanapanabik pang mga pangyayari. Huwag kalimutang i-double tap, mag-like at mag-follow. Hindi ko rin alam kung saan nakuha ni Jiyuni ang isang dalubhasa na ito bilang tagapayo.
Nawala ang lahat ng mga kumpanya na nakikipagtulungan sa atin. Huwag mo nang isipin iyon. Wala tayong magagawa. Umaasa na lang tayo sa pagtataya bukas. Basta bukas. Kukunin ko ang lupain na ito. Makakabangon ang Zenhua. Narinig ko na bukas. Nandoon din si Jiyuni. Sa oras na yon, sa wakas makikita natin kung sino ang sumusuporta sa kanya sa likod. Sanxi. Sa pagkakataong ito, si Jiyuni ay sa wakas kasama natin. Diretsahang pakikipaglaban. Sanxi. Tsai. Jiyuni. Hindi mo talaga makalimutan si Yuxi. Kung ang ginawa mo ay para maghiganti sa akin dahil kay Yuxi. Basta maibalik mo lang sa akin si Yuxi. Kunin mo na ang buong Zenhua, paano? Anong iniisip mo, Dafeng? Sanxi. Ano ang relasyon ng Sanxi Group at Yuxi? Ano ang koneksyon ni Carlo at Yuxi? Resulta ng iyan ay comparison. Talagang siya nga. Tama nga siya. Sunod, malugod nating tanggapin ang Pangulo ng Sanxi Group, Ginoong Jiyuni. Uy, ang tagal nating hindi nagkita, Ginoong Lu. Ito ang girlfriend ko. Carol. Ang tagal nating hindi nagkita. Ginoong Lu. Talaga ikaw. Carol, pumipili ang ibon ng magandang puno. Ginawa ko lang. Ang pinili ng karamihan. Ang pinili mo ay wala kundi ang bahay ko. Isang ligaw na bata na dati yaya. Carlo, pagkatapos mong umalis sa akin, lumala ang mga pinipili mo. Lu Mufeng. Kung ikaw, hindi ba Ginoong J? Akala mo, nahanap mo ang isang matalinong nagtapos sa Stanford para makasulong mula sa basement patungo sa mataas na gusali. Sa mga mata ko, palagi kang magiging yung hindi makasali na batang ligaw sa basement. Ikaw. Yuni, sabihin mo ulit. Gusto lang niyang pasiklabin ka. Kung magagalit ka, nahulog ka sa kanyang bitad. Jayuni, hindi ka nagtagal sa basement ko, na walang bayad ng maraming taon. Kilalang kilala mo ako. Naghanap ka ng isang tao na kahawig ni Yuxi. Para sadyang lapitan ako. Kailangan kong sabihin na napakamataas ng iyong pagtingin sa sarili. Dahil alam mo, na si Yuxi ang aking nag-iisa. Nag-iisang kahinaan. Ko. Lu Mufeng. 5 taon na ang nakalipas. Iniwan mo si Yuxi. Nang pinili mo si Xuzi. Noong panahong iyon, si Yuxi. Bakit hindi naging kahinaan mo? Sa mga nakaraang taon, alam ko na. Ang mga eksenang iyon, laging nasa harap ko. Tama, may ina ako. Ngayon, nagkukunwari ka na. Parang may pag-ibig. Hindi ka ba naasiwa? Sa huli, ang kailangang ibig ay ang aming distrito sa Timog, na may 180 ektarya ng negosyo. Karapatan sa paggamit ng lupa. Simulang presyo, 500 milyon. Dagdag na 10 milyon. Magsisimula na ang bidding. Okay, 500 milyon at 10 milyon isang beses. Ginoong Lu, ang pinakamalaking kakumpetensya natin ay ang Sanxi Group. Ang pondo na maaaring gamitin ngayon, pinakamataas na 9 bilyon. Kaya, pinaghiwa-hiwalay namin ang aming ilang 2 kumpanya na pinanggalingan ng pondo. Naghanda kami ng 10 bilyon. Magtiwala ka lang. CJ, direktang nag-invest ang Sanxi Group ng 1 bilyon at 11 milyon. Mukhang handa na sila sa pagkakataong ito. At determinado silang manalo. May mas mataas pa ba dito? 1 bilyon at 11 milyon 2 beses. CJ, binabati ko ang Sanxi Group. Maging nagwagi sa bidding na ito. Yuxi, babalik muna ako sa opisina. Babalik ako mamaya para sunduin ka. Salamat sa lahat. Sa pagdalo sa ika-3 na taunang auction ng mga komersyal na lupa sa bagong distrito ng Linyang. Ang auction na ito, tapos na ang lahat ng auction. Maraming salamat muli sa inyong pagdating. Sundan mo ako. Yuxi, pakawalan mo. Lu Mufeng, hindi kita pakakawalan. Yuxi, sa buhay na ito, hindi na kita palalampasin pa. Lu Mufeng, nagkamali ka ng tao. Hindi ako si Yuxi. Ako si Carol. Nagpa-DNA test ako. Ikaw talaga si Yuxi. Hindi ako nagkakamali. Saan ka na sa mga taong ito? Alam mo ba ako? Hindi ako tumitigil sa pag-iisip sa'yo. Kung alam mo na, wala na akong dahilan para itago.
Maghanap tayo ng oras para kumuha ng divorce certificate. Galit ka pa rin sa akin, di ba? Siyempre galit. Pag nakita kita, parang gusto kong sumuka. Yuxi, ako. Noong una, talagang wala akong balak na iligtas ka. Nagpadala ako ng tao para hanapin ka. Pero sobrang laki ng apoy. Pagpasok nila, nakita ka nila. Hindi ba't dahil sa'yo? Iniwan ba ako ni Suzy? Lung Yufeng, kahit na walang malaking sunog, iiwan mo pa rin ako. Tulad ng ginawa mo ng paulit-ulit. Para kay Suzy. Hindi ako ang gustong makipaghiwalay sa'yo. Ikaw ang gustong makipaghiwalay sa akin. Yuxi Yuxi. Galit ka pa rin ba sa akin? Wala talagang nangyari sa amin ni Z. Wala talaga. Simula nang ipadala ko siya sa Europa. Lung Yufeng. Walang silbi ang anumang paliwanag. Hindi mahalaga. 5 taon na tayong hiwalay. Hindi na kita mahal. Maghanap ka ng oras para magpakasal. Carlo, talagang may paraan ka. Hindi ko inakala na ganito kabilis. Ka makakapit kay Giuni. Gusto kong makita. Pagkatapos ng gabing ito, kakailanganin ka pa ba ni Giuni? Isang babaeng ganito na nasira na. Anong gagawin mo? Anong ginagawa mo? Ay. Si Mufeng ang pinakamayayamang tao sa Hilagang Lungsod. Sa mga katulad mong maliit na empleyado, hindi ka karapat-dapat na magpahid ng kanyang sapatos. Gusto mo pang akitin siya? Suzy, ano ba talaga ang gusto nyo? Ikaw at ang babaeng yon, talagang magkamukha kayo. Hindi nakapagtataka na si Jae-yuni ay makakabihan. Nahulog ka dahil sa akin. Palagi kang problema. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin dito. Sa ganitong lugar. Gusto ko lang sirain ka. Nasa iyo na lahat. Gawin mo lang ang gusto mo. Basta huwag mo lang siyang patayin. Hindi kita bibigyan ng kaunting kulay. Akala mo ba ay madali akong takutin? Hindi kita bibigyan ng kaunting kulay. Akala mo ba ay madali akong takutin? Ginoong Lu, Ginoong Lu. Mali ang pagkaintindi, Ginoong Lu. Siya ang unang nangakit sa akin. Ginoong Lu, pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Hayop ka. Gising ka na, uminom ka ng tubig. 喝点水。 Salamat, ayos ka lang pala. Ano ang nangyari kahapon? Si Suzy iyon. Yuxi, sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Hindi ako nagkamali. Kung nauna ka lang ng ilang minuto, baka nakita mo pa siya. Osyo, Osyo. Hindi na kita papayagang umalis sa akin. Sabi ni Lumufeng tapos na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi pa tapos. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magsimula tayo ulit, okay? CJ. Gusto kong maranasan ang lahat ng sakit na naranasan ko. Ipapasan ko lahat kay Suzy. Lung Yufeng. Magagawa mo ba? Noong nakaraang beses ay kinidnap si Zirin. Ngayon naman, hindi mo man lang sinyasat. Diretsong sinabi mong nagkamali ako. Suzy. At pati na rin ang pagpabor mo sa kumpanya. Kay Lung Yufeng. Aamin ka ba? Ang mahal mo ay si Suzy. Hindi ako, mahal 我 kita. 爱你。 Sinasabi ko pa rin ang parehong bagay. Tapos na tayo ng tuluyan. Ayusin mo na ang diborsyo agad. Yuxi. Agad na ipasa sa akin ang bidding meeting. Ang surveillance sa hotel hallway. Nakita niyo na ba ang ipinost sa grupo ng kumpanya? Si Carol ay asawa pala ni Ginoong Lu. Si Ginoong Lu mismo ang nagpatunay. Sige na. Akala ko araw-araw na pumupunta dito. Na mayabang na si Anye.
Su, ay kabit pala. Kumusta? Pupunta ako para magproseso ng aking resignation. Sinasabi pa rin si Ginoong Lu sa group chat. Nagsagutan sila ng asawa niya. Gusto mo ba nating tulungan? Carol, may isang dokumento dito. Kailangan ng pirma ni Ginoong Lu. Pero nag-resign na ako. Pakiusap na. Alam mo rin naman, kamakailan masama ang pakiramdam ni Ginoong Lu. Kung pumasok tayo, mawawalan tayo ng kalahating buhay. Sige na. Pumunta ka na. Mabilis na itago ang mga dokumento. Mufeng talagang humahanga ako sa'yo. Ngayon ay nabigo kang kumuha ng larawan. Ang grupo ay nasa matinding problema na. At may panahon ka pa para dito. Nawala na ang mabuting bata ko. Hindi dapat natin siya mawala sa pagkakataong ito. Siyam na mata. Lahat ay nakatuon sa panlabas na anyo. Una, kailangan mong gamitin ang iyong sarili. Na panlabas na anyo para maloko siya. Ngunit huwag na huwag mong gamitin. Ang klasikong US na David Sinubukan ko na yan, walang bisa. Pwede kang magmukhang kaakit-akit at sexy. Mas maganda kung magsuot ka ng damit na maraming butas. Na may malalim na neck. Hindi muna kita kausapin. Ginoong Lu, may mga dokumento na kailangan mong pirmahan. Ito. Hello, Ek. Ginoong Lu. Temperatura ng aircon. Kasalukuyan ay 16 na grado. Nandito ka pa ba? Ano ng balita? Nahulog ba siya sa akin? Parang na-attract siya agad. Sa mga mata niya, parang ako'y isang baliw. Sige, isipin ko pa. Mag-isip ako ng ibang paraan. Gagamitin ko pa rin ang sarili ko. Ayos lang yan. Ayos. Walang anuman. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Saan ka pupunta? Sasama ako sa'yo. Hindi na, ayos lang ako. Yuxi. Bitawan mo ako, bitawan mo. Bitawan. Huwag kang gagalaw. Kung gagalaw ka pa, hahalikan kita. Saan mo ako dadalhin? Pagdating mo, malalaman mo. Yuxi. Naalala mo pa ba ito? Hawakan mo ito. Gusto kong malaman ng lahat. Na ako'y laging iyo. Hindi kita malilimutan, Yuxi. Noon tayo'y sobrang masaya. Ayaw ko nang mahiwalay sa'yo. Magsimula tayong muli, okay? Sobra na sa akin. Hindi na tayo makakabalik. Hindi na talaga tayo makakabalik. Yuxi. Hindi ako naniniwala. Hindi na tayo makakabalik. Mama, huwag kang aalis. Ano ang sinabi mo? Sabi ng mga kaklase ko, ako ay bata na walang ina. Simula nang tinulungan mo akong gumawa ng cake. Hindi na nila sinasabi iyon. Mama, huwag mo akong iwan, ha? Paano magiging batang walang ina si Sisi? Hindi naman. Baka ang nanay mo. Hindi si Suzy. Talaga. Si Luxixi ba? Ay anak ni Lumufeng at ibang babae. Sino ang nanay mo? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita si Mama. Kailangan niksiksi si Mama. Manatili ka na lang dito, Yuxi. Pumunta ka muna sa kwarto mo, okay ba? CJ. Yuxi. Alam ko, nagkulang ako sa'yo. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Lu Mufeng, alam mo ba? Na dati tayong dalawa, ay may isang anak. Doon mismo nang iligtas mo. Si Suzy sa bodega. Namatay ang anak ko. Hinding-hindi kita mapapatawad. Dahil sa pagitan natin, may isang buhay na nakahiwalay. Isang buhay na dala, ng dugo nating magkapatid. At ang nagdulot nito, hindi iba, kundi ikaw at si Suzy. Dapat mong tingnan ng mabuti. Yung pagkidnap na nangyari 5 taon na ang nakalipas, ay plano ni Suzy.
Ang hawak mo ay ebidensya. Lu Mufeng, hindi ka karapat-dapat sa aking kapatawaran. Bakit ganito? Bakit ganito? Halos na video ako na nilate. Natatakot akong nawasak na ito. Nixuzi, bago ka mag-imbestiga. Nandito ako. May kumpleto. Na Lu Mufeng. Gusto mo bang makita? Maghiwalay na tayo. Ngayon, kahit makita kita, nagsisimula na akong makaramdam ng pagkasuka. Yuxie. Ginoong Su, hindi ka makakapasok. Ginoong Su, hindi ka makakapasok. Sino ka ba? Ako ang girlfriend ni Ginoong Lu. Bakit hindi ako makakapasok? Narinig ko lang na may asawa si Ginoong Lu. Saan galing ang girlfriend na yan? Asawa. Patay na ang babaeng yon. Mukhang hindi pa alam ni Yanye. Su narinig ko. Si Carol ang asawa na. Personal na kinilala ni Ginoong Lu. Carlo. Nga. Narinig ko na nailigtas siya 5 taon na ang nakalipas. Hindi siya namatay. Nang marinig ito ni Ginoong Lu, sobrang saya niya. Araw-araw siyang sinusundan. Ngayon kahit sa kumpanya, bihira na akong pumunta. Kiyuxi. Habang nandito ako, huwag kang umasa. Hugh. Mufeng. Akala ko, ayaw mo na ba sa akin? Marami na akong tawag sa'yo. Hindi mo pa rin sinasagot. Si Kiyuxi ba yung babae, na palaging nagsasalita ng masama tungkol sa akin, kaya hindi mo ako pinapansin? Anong ginawa ko? Alam mo naman sa sarili mo, anong klaseng tao si Yuxi? Mas alam ko ito kaysa sayo. Sa mga taong ito, ano ang ginawa mo? Isa-isa. Isa-isa. Isipin mo, dahil dito, sobrang mahal kita. Natatakot akong mawala ka. Kaya ako. Dahil gusto mo talagang malaman. Sige, sumunod ka sa akin. Mufeng. Bakit mo ako dinala dito? Malalaman mo rin mamaya. Mufeng. Sino itong tao? Ano? Ano? Naalala mo pa ba siya? Kahit kahapon ko lang nalaman. Ikaw pala ang nagbayad sa kanila. Mga bandido para sa aking ahensya. Mufeng. Mufeng, kailangan mong maniwala sa akin. Namatay si Titatsu para iligtas ako. Maaari kitang patawarin sa huli. Lumayas ka sa bansa sa loob ng 3 araw. Huwag nang bumalik kailanman. Hindi na muling lilitaw. Huwag kang mangarap, Suzy. Dapat ay maging Yanye. Lu. Handa akong makipagtulungan sa iyo. Ang gamot na ito, napakalakas ng bisa. Dapat maging maingat. Ibigay mo na sa akin. Walang pagmamadali. Kailangan kong sabihin sa iyo. Kung masyado ang dami ng gamit, maaaring magdulot ito sa isip. Bakit ang dami mong sinasabi? Basta't maikakasama mo si Lu Mufeng sa kama. Kapag natapos na ang lahat, bibigyan kita ng karagdagang 5 milyon. Kiyuxi. Ngayon, tignan natin kung paano mo pa agawin si Mufeng sa akin. Yuxi, nasa baba lang ako ng bahay mo. Pwede ba tayong magkita? Lu Mufeng, huli na pagmamahal. Mas mababa pa sa damo. Yuxi, gusto kong malaman ng lahat na ako'y laging iyo. Yuxi. 雨熙， Lene. Ikaw ang nagpasakit sa akin. Ano nang sinabi mo? Ikaw.
Mufeng, alam ko na ayaw mo. Huwag mo akong takutin ng pagpapakamatay. Bata ba si Suzy? Sabihin mo na, ano pa ang gusto mong sabihin sa akin? Mufeng, Kyuksei, pagbalik niya ngayon, tiyak na dahil ito sa bagay ng bata na naghihiganti siya. Huwag kang hayaang malinlang ng kanyang mga salita. Ito ang utang ko sa kanya. Kahit paano siya sa akin, ay kusang loob kong tinatanggap. Ikaw naman, magtrabaho ka ng maayos sa hinaharap. Huwag mo nang gawin ang mga bagay na labag sa katarungan. Kaya pala ang minamahal mo, ay siya pa rin pala. Bakit? Kahit ang huling saa para sa pamamaalam, ay ayaw mo pang inumin kasama ko. Wala naman. Hindi mo naman siguro iniisip na nilagyan ko ng gamot ang tsaa, di ba? Mufeng, hindi ako pwedeng maging ganun kabobo. Paano ko naman magagawa yon? Na mahalin ang isang tao magpakailanman, na hindi ko kayang maantig. Okay na ba ito? Umalis na ako. Mufeng, hindi mo inasahan, di ba? Nilagyan ko ng gamot ang 2 tasa ng tsaa. Tayo lang ang makakapagpawi ng bisa ng gamot kapag nagbahagi tayo ng kaligayahan. Yuksei, bakit ikaw? Mufeng, hindi ko na kaya. Mufeng, 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 Mufeng. Tatay, nandito ka na. Huwag kang lumapit. Bumalik ka na sa bahay. Hoy, Siksi. Huwag kang umiyak, anong nangyari? Uminom ng alak si Papa. Sumisigaw siya, natatakot ako. Aon Kiksi, maaari ka bang pumunta? Samahan mo si Siksi. Sige na. Sisi, huwag matakot. Sisi, huwag matakot. Nandito si tita. Tingnan natin si tatay. Sobrang nag-aalala ako sa kanya. Ang bait mo talaga. Umalis ka na muna sa kwarto at matulog. Sige, okay ba? Tutulungan kitang alagaan si tatay. Engan. Ginoong Lu, Ginoong Lu. Ay. Ay, ako ito. Ay. Anong ginagawa mo? Yuksi. Bitawan mo ako. Lumayo ka. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. Yuksi ang tumawag sa akin. Mufeng, simula nang bumalik ka, wala nang tumawag sa akin ng ganyan. Yuksi, maging mabait ka. Hindi ko na talaga kaya. Yuksi, hindi na tayo pwedeng magkasama. Patay na ang baby. Patay na rin ang puso ko. Yuksi, saan ka nagpunta nitong mga nakaraang araw? May lakad lang ako kanina. Pero ngayon, umupo ka muna. 你先坐。 Yuksi, kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang agad sa akin. Hindi ko ba nasabi? Palagi akong nandito para sa'yo. Matibay na suporta. Salamat sa'yo. Yunye. 5 taon. Alam mo na sa puso ko, patay na ito. Ang galing-galing mo. Sigurado akong makakahanap ka ng mas mabuti na babae. Yuksi, alam mo, palagi kitang pinahahalagahan. Basta't makasama kita. Ano man ang gawin ko, ayos lang. Ano bang kailangan mo sa akin? Nagkaroon tayo ng pagkakataon
Nabilhin at ibaba ang presyo ng mga stock ng Zenhua. Nakuha na 20% ng bahagi. Sa mga ito, makakapantay ka na kay Lu Mufeng ng Zenhua Group. Lu Mufeng at Suzy. Nandito na tayo. Panahon na para mag-ayos ng mga account. Hello. Ano? Nakuha ko na. May nangyari ba? Kanina ng umaga, pinadala ko ang tao para alamin ang tungkol kay Suzy. Na balita, sinabi niya sa akin. Kahapon ng gabi si Suzy ay nakipagtalik sa isang tulisan. Pupunta ako ngayon sa Zenhua. Walang kwentang babae. Yuksei. Akala ko ay hindi mo na. Ako makikita muli. Tama iyon. Ayokong makita kang muli. Pero hindi ko pa nabayaran ang utang ng anak ko. Paano kita palalampasin? Lu Mufeng, mahal mo ba ako noon? Hindi kailanman. Buntis si Lu Mufeng. Sabi mo, ano ang gusto mo? Sinasatisfy kita. Ito ang Zenhua Group. 20% ng bahagi. Halos kasing dami ng bahagi mo. Dumating ako para sabihin sa'yo. Maghanda kang mawala ng lahat. Yuxi, hindi mo na kailangang mag-abala ng ganyan. Jian Feng, ilipat mo lahat ng aking bahagi sa Zenhua. Sa pangalan ni Yuxi, Lu Mufeng, nababaliw ka ba? Hindi ako nababaliw. Kung gusto mo ang Zenhua, ibibigay ko sa'yo. Talaga ba niyang balak? Ipasa sa akin ang Zenhua Group. Kiyuxi, magising ka naman. Ang Zenhua Group ay pag-aari ng pamilya Lu. Ito ay pawis ng ilang henerasyon. Tiyak na may masamang balak. Lu Mufeng, ano bang laro ang gusto mong laruin? Wala akong laro. Kung isusuko ang Zenhua, maaari kitang maibalik. Maaari kong ituwid ang aking mga pagkakamali sa ating anak. Gagawin ko ang lahat. Hindi ka karapat-dapat na magsalita sa akin. Ito ang iyong nakuha, na hindi na maibabalik. Yuxi, ngayon, hindi pa tayo nagdiborsyo. Ang Zenhua ay talagang atin. Mga ari-arian bilang mag-asawa. Basta't nais mong bumalik, maaari tayong magkaroon muli ng cute na sanggol. Sa mga panahong iyon, ako ang magbibigay. Anumang bagay ay maaari. Tama na. Huwag mo nang ipagpatuloy ang nakakainis mong mga salita. Lu Mufeng, ang aming diborsyo ay tiyak na mangyayari. Nahanap ko na ang aking tunay na kapalaran. Ayaw ko nang makipag-ugnayan sa'yo. Jayuni, isa siyang bastardo. Yuxei, huwag matulog, Yuxei. Lu Mufeng, alam mo ba, na kung hindi dahil kayo ni 5 taon na ang nakalipas, patay na ako noon. Pero nasaan ka noon? Nasa yakap mo ang iyong Suzy. Iniwan mo ako at tumakbo. Yuxi, kahapon ng gabi, nilaslasan ako ni Suzy. Huwag mo nang banggitin ang nangyari kagabi. Pakawalan mo ako. Hindi ako papayag. Yuxi, mahal mo pa ba ako? Nararamdaman ko. Kung hindi, hindi ka mananatili sa tabi ko hanggang makalma ako. Anong sinasabi mo? Lu Mufeng, pinatay mo ang ating anak. Hindi na tayo kailanman magkakasundo. Yuxi, ito ang pinilit mo ako. Bakit bitawan mo ako? Ang init ng sitwasyon. Dito tayo dati. Lugar namin ng ikasal. Dito tayo nagluluto. Ito ang aso na inalagaan natin. Saan mo ako dadalhin? Hoy, saan mo ako dadalhin? Sige, sundin mo ako. Ikaw. Dito ako palaging yayakap para matulog gabi-gabi. Hindi mo ba nakalimutan lahat yan? Wala nang nagbago dito. Anong gagawin mo? Ikukulong ka ako dito. Nabaliw ka na. Baliw nga ako. Mula nang umalis ka sa akin, baliw na ako. Ano ang balak mong gawin? Hindi ako katulad ng nasa teleserye, na uri ng baliw. Maging komportable ka dito. Hintayin mo akong makahanap ng ebidensya kay Jayuni. Palalayain kita pagkatapos.
Hey, Yuni. Nasaan ka? Wala ako sa bahay ngayon. Huwag mo akong sunduin. Babalik ako sa loob ng ilang araw. Naghanda ako ng almusal para sa'yo. Umupo ka at tikman ito. Kamusta ang luto ko? Kailan ako makakaalis? Ito ang bahay mo. Saan ka pupunta? Sa bahay ko. Hindi ka ba natatakot na magalit si Suzy? Yuxi. Alam ko, nasaktan kita noon. Pero iyon ay dahil sa ina ni Suzy, namatay siya dahil sa pagligtas sa akin. Nangako ako sa kanya noon. Natutulungan siyang alagaan. Si Suzy sa buong buhay niya. Bakit hindi ko narinig na sinabi mo yan? Akala ko kaya kong ayusin ang relasyong ito. Hindi ko inasahan ang huli. Sa huli, ikaw pa rin ang nasaktan. Sa loob ng 5 taon, palagi kitang naisip. Tuwing naaalala kita, ako'y labis na nasasaktan. Maraming beses, kung hindi dahil kay Jiang Feng, hindi mo na ako makikita muli. Yuxi, ngayon ko lang nalaman, ikaw ang taong mahal ko. Sumpa ko sa langit, kung muling masasaktan kita, parusahan ako ng kidlat. Hindi ako gutom. Uwi na muna ako sa kwarto. Yi, okay ka lang ba? Niu Feng. Niu Feng. Niu Feng. Saang salita ba talaga ako dapat maniwala? Sinunod ko na ang sinabi mo, na ipinangako mong ibibigay sa akin. Kailan mo ba tutuparin? Walang kwentang tanga. Hindi mo pa naayos ang trabaho. Tapos gusto mo pang pera. Ano ba ang ibig mong sabihin? Yung kasama mo noon, hindi talaga si Lu Mufeng. Tinawag kita, para lang sabihin sa'yo, ang ating pakikipagtulungan, ay dito na nagtatapos. Si Kiyuxi, ay dinala na ni Lu Mufeng, pabalik sa lumang bahay ng pamilya Lu. Kung hindi ka kikilos ngayon, ay, hindi ka na magiging ginang Lu kailanman. Hindi ito possible. Paano ito magiging posible? Impossible. Impossible. Sanggol. Dito ka kay mama. Sanggol. Sanggol. Susunod na buhay. Ayaw ko nang makilala ka muli. Baby. Baby. Mama, patawad. Mama. Mama, magising ka na. Mama, mama. Magising ka. Sixi, bakit ka nandito? Sixi, bakit ka nandito? Bakit hindi kita magising? Sabi ng lolo, yung hindi magising, ay mga patay. Akala ko patay ka na. Hindi ako patay. Ayos lang naman ako. Hindi mo pa nasasabi sa akin. Bakit ka dumating? Kasama ko si lolo. Nasaan siya? Nasa ibaba siya. Narinig kong may dinala kang babae. Lumuhod ka. Alam mo ba, bakit kita pinapaluod? Hindi ko alam. Ngayon alam ko na. Lolo, kung magsasalita ka na lang. Bakit mo pa kailangang gumamit ng parusa? Alam mo pa na may batas ang pamilya Lu. Hanggang ngayon, di pa rin alam kung buhay o patay si Yuxi. At saka, meron ka pang
Oras na magdala ng babae pauwi. Lolo, huwag mo akong tawaging lolo. Wala akong ganitong apo tulad mo. Si Yuxi ay isang napakabuting bata. Paano ka nakapag-asawa ng isang walang pusong tao? Ganyan ba ang tama para sa kanya? Lolo, patayin mo na ako. Para makabawi kay Yuxi. Akala mo ba hindi ko kayang patayin ka? Lolo. Nasaan ang babae na yon? Magsalita ka na. Magsalita ka, gusto kong parusahan siya para kay Yuxi. Nandyan lang siya sa likod mo. Lolo, ikaw ay Yuxi, hindi kita tinanong. Ang tinatanong ko ay siya. Ako si Yuxi. Totoo bang ikaw si Yuxi? Lolo. Ganito ang nangyari. Talagang hindi makatarungan. Pinabayaan ang sariling asawa na hindi tulungan. Pumunta para tulungan ang ibang babae. Ikaw, baboy na utak. Lolo, alam ko na ako'y nagkamali. Ako ang may kasalanan kay Yuxi. Ngunit sinabi mo na yung itim na bata. Ang tumulong sa iyo sa pagpapagamot. At sinuportahan ka sa pag-aaral sa ibang bansa. Nawala ko ang anak. Nagkaroon ng problema sa isip. Sa ibang bansa ng tuloy-tuloy. Mahigit 1 taon. Si Yuni lang ang palaging kasama ko doon. Oh. Yung itim na bata. Tunay siyang totoo sa iyo. Pero sa iba, hindi sigurado. Ikaw ay laging asawa ng apo ng pamilya Lu. Na walang makakapalit. Lolo. Sa totoo lang, hiwalay na kami ni Mufeng. Di ba? Kung hindi ka lang sana naging ganito, hindi sana hiwalay si Yuxi sa'yo. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ako maghihiwalay. Ikaw ba ang may desisyon yan? Kailangan mo munang patawarin ni Yuxi. Yuxi. Alam kong dahil ka sa bata. Hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Yuxi, hinihiling ko sa'yo, pakiusap. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tiyak na mas mamahalin kita kaysa dati. Gising na, Lolo. May isang buhay na naghihiwalay sa atin. Hindi ko kayang lampasan ito. Lolo, samahan mo akong maglaro. Sige, Lolo, dadalhin kita agad. Hindi kita kayang talikuran, Lolo. May kailangan akong gawin, alis na ako. Yuxi, Yuxi. Bakit ka pa nakatunganga? Bakit hindi ka pa tumakbo? Hindi na niya ako patatawarin. Yuxi. Yuxi. Yunye. Hinahanap kita ng 2 araw. Hulaan ko si Lu Mufeng, ang nagtago sa'yo. Yuxi. Huwag ka nang umiyak, aalis na tayo. Huwag kang magpakaseloso, aalis na tayo. Yuxi. Huling-huli, hinahanap ka ni Lu Mufeng. Wala namang sinabi. Anong nangyari sa'yo? Gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo. 5 taon na ang nakalipas. Namatay ang iyong anak sa kanyang kamay. Namatay ang bata sa sinapupunan. Tayo ay namatay din sa kanyang kamay. Huwag kang maloko sa kanyang mga matatamis na salita. Alam ko. Hindi ko siya kailanman patawarin. Tiyak na hindi. Siguradong pupunta si Lu Mufeng sa bahay niyo para hanapin ka. Yuxi, maghintay ka muna. Hanggang makuha namin ang Zhenhua Group. Babalikan kita. Iyay, Yuni. Ikaw. Nandito ka ba? Pumili. Dahil noong maliit pa ako, nangako na ako, na si Lu Mufeng ay meron, na sa akin ay magkakaroon din. Ikaw pa rin ba ang Yuni na kilala ko 5 taon na ang nakalipas? Ikaw pa rin ba yun? Bigyan mo ako, bigyan mo ako. Lu Mufeng. Huwag mong asahang mahahanap mo siya. Magkita tayo. Ikaw pala si Jiyuni. Ilang beses na tayong nagtrabaho ng magkasama. Marami na. Maaari na tayong tawaging matagal ng magkasama. Nagtago sa likod ng eksena ng 5 taon. Para lang kay Yuxi. Siyempre, hindi lang ito. Tungkol sa grupo. Hayaan na si Mufeng ang humawak. Ano man ang ipagawa niya sa akin, gagawin ko. Lolo, pag-usapan niyo yan. Tutulong ako.
Tutulungan kitang maghugas ng gulay. Iyan lang ang hugasan, di ba? Hindi ko napansin dito. Totoo nga. Paano mo pinili ito? Ay. Ano ito? Yuxi. Ang ganda. Ngayon ay araw mo at ni Mufeng. Araw ng kasal. Binabati kita. Salamat. May inihanda akong regalo para sa inyo. Itong pulseras. Ibinigay ito sa akin ng aking ina bago siya pumanaw. Upang ipasa sa iyo. Kahit na hindi ka makakapag-asawa sa akin. Ngunit nais ko rin. Naalagaan kita habang buhay. Yunye. Napakahalaga ng kahulugan ng pulseras na ito. Isipin mo na lang. Na ito ay biyaya mula sa kanya para sa inyo. Sige ba? Nandito ka rin pala, Yunye. Katatapos ko lang tumawag sa kanya. Alam kong nag-overtime siya sa opisina. Sinadya kong gumawa ng midnight snack para sa kanya. Gusto kong bigyan siya ng sorpresa. Siya. Katatapos lang niyang umalis. Umalis na siya. Umupo ka muna. Oh. Anong ginagawa mo? Ikaw ba ang gumawa nito? Ako talaga ang gumawa. Gusto kong sorpresahin siya. Huwag sayangin. Para sa'yo na lang. Ay. Mukhang hindi ito masama. Susubukan ko, tikman natin. Masarap ba? Engan. Sobrang sarap talaga. Tikman mo nga. Hindi ako kakain basta gusto mo lang. Alam ko namang mahilig ka talaga. Talagang pinagsikapan mo ng husto. Siyempre, hindi lang yan. Ngayon na, ang tamang pagkakataon para kumilos si Suzy. Gawin niyang makuha ang gusto niya hanggat maaari. At mapalago pa ang bulsa mo. Talagang matutulungan niya akong magbayad. Matutulungan niya akong magbayad. Ginoong Jai. Huwag nang pag-usapan ito. Maaari din tayong mga balang sa isang lubid. At ako ay nagplano para sa iyo ng maraming beses. Ngunit pinakawalan mo pa rin si Lumufeng. Sabihin mo na, bakit mo ako tinawag ngayon? May paraan ako. Para maging Yanye. Luka. Anong paraan? Basta't ikaw ay magdadalang tao ng anak ni Lumufeng. Siyempre, magiging maayos ang lahat. Impossible. Sinubukan ko na ang galaw na ito noong nakaraan. Pero nagkamali ako. At saka, siguradong may pagdududa na si Lumufeng sa akin. Ngayon, ito ang paternity test report niya kay Luxixi. Walang-wala si Luxixi. Hindi anak ni Lumufeng. Siya ay inampon ni Ginoong Lu 5 taon na ang nakalipas. Mula sa ibang bansa. Wala silang anumang kaugnayang dugo. Huwag mag-alala. Buksan mo at tingnan. Luxixi. Tunay nga siyang siya. Totoo. 5 taon na ang nakalipas. Matapos iligtas ni Lumufeng ikaw, nagkaroon ng malaking sunog sa bodega. Yuxi, Yuxi. Yuxi. Noong iligtas ko si Yuxi noon. Pagkatapos kong iligtas. Noong iligtas ko si Yuxi noon. Talaga ba? Dinala mo siya sa ibang bansa. Si Luxixi ay si Yuxi. Ang anak na ipinanganak sa ibang bansa. Ano nang sinabi mo? Si Luxixi ang anak ni Kiyuxi. Ngayon, kontento ka na ba? Kahit pa si Lumufeng ay gawin ang genetic test kay Luxixi. Ang resulta ay siguradong anak ni Lumufeng siya. Noong araw, ikaw ang nagbigay ng anak ni Kiyuxi.
Nananirahan sa pamilya Lu ng maraming taon. Ibalik ang isang bata. Nang tahimik sa pamilya Lu. Hindi naman mahirap. Ako naman. Gusto lang talagang makita. Si Lu Mufeng. Ang sarili niyang anak. At maramdaman ang paghihintay ko. Sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito. Hindi ka ba natatakot na mahuli kita? Akala mo wala akong ebidensya laban sa'yo. Magiging ganoon kadali. Naibigay ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin? Si Xu Sheng ay iyong ama. Ngayon dapat ay nasa kulungan na si Lu Mufeng. Pero iba ako. Mayroon akong higit pang mga ebidensya na makakapagpasok sa iyo sa bilangguan. Kaya kailangan mong makinig sa akin. Alam ko. Basta't papayagan mo akong maging ginang Xianglu. Kahit maging madrasta ni Luxixi, tatanggapin ko na. Hello, kumusta? Saan ka napunta, Yuxi? Nag-aalala ako sa'yo. May konsensya ako sa'yo. Nasa kape ako. Hindi ko kailangan malaman. Ngayon, ligtas ako. Tumawag ka. Kung ako ay maaaring. Isara, sandali. Kahit ayaw mo na sa akin, huwag mong kunin ang mga bagay sa lumang bahay. Mag-aalaga tayo ng magkasama. Ayaw mo rin. Kukunin ko ito. Naghihintay ako sa iyo sa lumang bahay. Yuxei, anong nangyari sa iyo? Ayos lang ako, Yuni. Saan ka pumunta? Pagkatapos umalis, tinawagan ng sekretarya ng kumpanya ang iyong telepono. Hindi ka pumunta sa kumpanya. Oh. Pumunta ako para makipagkita sa kaibigan. Pasensya na, Yuni. Ako ang nakapagbigay sa iyo ng abala. Walang anuman. Tungkol sa plano para kay Zhenhua. Naging maayos. Sobrang dami lang kumpara sa mga negosasyon. Medyo nahihirapan akong abutin lahat. Yunye, may gusto akong sabihin sa iyo. Umupo ka. Gusto kong bumalik sa lumang bahay ng pamilya Lu. Ano? Gusto kong bumalik sa lumang bahay ng pamilya Lu. Bakit? Huwag kang magalit. Yunye. Alam ko na. Hindi mo makakalimutan si Lu Mufeng. Gusto mo pa bang na makasama siya? Hindi si Yunye. Pakinggan mo ako, magpaliwanag ako. Pakinggan mo ako, magpaliwanag ako. Yuxi. Jayuni. Ang mga pinagdaraanan ko para sa'yo. Hindi mo kailanman makikita. Bitawan mo ako. Mas inaalagaan mo siya. Siya lang ang nasa isip mo. Siya lang ang iniisip mo. Ako ba ay wala ng halaga? Bitawan mo ako. Yuxi. Ganito ako kabuti sa'yo. Pinahahalagahan kita. Hindi mo ba kailanman naramdaman ito? Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Jayuni. Pasensya na, Yuxi. Sobrang mahalaga ka sa akin. Hindi ka na yung kilala ko. Na si Jayuni. Lumabas ka. Yuxi. Lumabas ka. Lumabas ka nga. Yuxi. Yuxi. Sulit ba ang ginagawa mo? Napakarami nating ibinigay. Yunye. Hindi nasusukat sa salita kung sulit o hindi. Alam ko kung ano ang ginagawa ko. Anong nangyari, Lolo? Yuxia, may gusto akong sabihin sa'yo. Darating ako sa sandali. CJ, Lanan. Lolo. Halika. Mabilis, umupo ka. Lolo, gusto mo akong makita. Yuxi. Yuxin, gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Ikaw at Mufeng, talaga bang wala ng posibilidad? Lolo, napag-isipan ko na. Mas mabuti para sa ating dalawa ang maghiwalay. Alam ko si Mufeng. Sinaktan niya ang puso mo. Wala rin akong karapatang ipaglaban siya. Pero may ilang bagay. Gusto ko pa rin sabihin sa'yo. 5 taon na ang nakalipas. Akala namin lahat na patay ka na. Si Mufeng siya. Sa harap ng iyong puntod. Nagbantay ng 5 araw at 5 gabi. Na walang pagkain at inumin. Sa huli, dinala sa ospital para maligtas. Noong ako'y nasa kumatose, tinawag ang iyong pangalan. Sa susunod na taon, patuloy na umiinom para makalimot. Noong panahong iyon, ang buong tao parang nawalan ng kaluluwa. Yuxi,
Talagang mahal ka ni Mufeng. Alam kong ikaw ang kanyang buhay. Hindi ko kayang isipin kung paano siya mabubuhay muli. Pag nawala ka sa kanya, may anak na siya ngayon. Para sa mga bata, mabubuhay siya. Siksiksi ay hindi anak ni Mufeng. Siyang inampon ko mula sa ibang bansa. Siksiksi ay inampon. Siksiksi ay inampon na bata. Nga. Siksiksi. 5 taon na ang nakalipas nang ako'y nasa ibang bansa. Nang ampunin ko ang bata. Kung magkakaroon man ako ng anak, baka makatulong ito kay Mufeng, na umunlad ng kaunti. Nakakatuwa nga. Tunay na bagay sina Mufeng at Siksi. Simula nang dumating Siksiksi sa bahay, ang kalagayan ni Mufeng ay, Siksiksi na napaka-cute na bata, ay may mga taong iwan din. Yuxia. Si Mufeng ay isang batang may malalim na damdamin. Sa loob ng 5 taon na ito, ang kanyang nararamdaman para kay ay isang utang na loob lamang. Alam ko, sa puso niya, ikaw lang ang laman. Pangulo, si Yange. Su ay nagpunta sa kumpanya. Pakiusap, tingnan niyo po. Ano? Yange. Su, Yange. Su. Ginoksu. Sabi ni Ginoong Lu, huwag kang makita. Malapit na akong maging ginang Lu. Agad na tawagin si Lu Mufeng. Kung hindi, ipapahiya ko siya. Tumigil ka. Bakit ka nandito? Kasama pa ang lolo. Bakit ganon? Gusto mo bang ipagtanggol ka ng lolo? Lolo. Ikaw. Sinira mo ang reputasyon ng pamilya Lu. Isa kang masungit na babae. Lolo. Ako ang iyong apo sa asawa. Isa lang ang apo kong babae, si Yuxi. Ano ka ba? Meron na ako. Mga anak ng pamilya Lu. Kung ayaw mong aminin, ayos lang. Kahit mga anak mo, ayaw mo pang aminin. Ano nang sinabi mo? Sabi ko, nagkaanak kami ni Lu Mufeng. May anak na kami. Lolo, kailan mo ako pagsasamahin kay Mufeng? Hindi, Lolo, hindi. Hindi mangyayari. Hindi kailanman hahawakan ni Mufeng ang ganitong klase ng babae. Kahit na mayroon ka ng anak ni Mufeng, huwag mong asahang makakapagpasok ka sa pinto ng pamilya Lu. Lolo, ang babaeng ito ay puro kasinungalingan. Huwag kang padaya sa kanya. Kiyuksi, natatakot ka ba talaga na magkakaroon ako ng anak kay Mufeng at iwan ka na ni Mufeng? Wala akong interes sa relasyon mo kay Lu Mufeng. Hindi ako interesado. Lene, pinapagalitan kita ng sobra. Kung hindi makakapagbigay ng ebidensya ngayon, mabilis na lumabas. Ito ang ebidensya. Siksiksi ay anak mo. Bakit ka nandito? Mufeng. Lolo. Ayos ka lang ba, Lolo? Mufeng. Suzy. Hindi ka ba umalis na ng bansa? Mufeng. Nasabi ko na, wala akong nararamdaman para sa'yo. Iniligtas ako ng nanay mo. Nailigtas din kita mula sa mga kidnapper. Dapat sana ay tuluyan na tayong naghiwalay noon pa. Bago umalis si Kiyuksi. Hindi mo naman sinabi yon. Sabi mo ipapangasawa mo ako. Hindi malinaw ang isip ko noon. Si Yuxi lang ang taong mahal ko. Siya lang ang aking asawa. Kaya gusto mong makipagbalikan kay Kiyuksi. Tama ba yon? Walang kahit anong posibilidad. May anak ako sa'yo. Suzy, hindi mo ako maloloko. Tingnan mo. Saan nanggaling ang larawang ito? Nilason mo ako. Noong gabing yon, hindi kita hinawakan. Nakita mo pa si Jiang Feng sa hotel. Suzy. Anong ginagawa mo? Nabaliw ka ba? Suzy, anong pakialam mo sa akin? Umalis ka na. Lahat ay dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, paano ko magagawa ito? Lahat ay bunga ng sarili kong pagkakamali. Sarili kong kasalanan. Huwag mo nang itanggi ang responsibilidad. Naging ganito ako. Hindi rin kayo ni Kiyuksi makakaligtas sa sitwasyong ito. Anong ginagawa mo? Siyempre, gusto kong maging Yannie. Lu, huwag mong isipin yan. Siksiksi ay anak ko. Siksi. Sino ang ama? Siyempre, ako at ikaw. Kung hindi ka naniniwala,
Magpa-DNA test ka na lang. Kung nilapitan ba kita, hindi mo ba alam? Hindi mo ba nakalimutan? Ang nangyari noong gabi bago ako umalis ng bansa. Ano ang nangyari noon? Kuya Mufeng, gising ka na. Bakit nandito ka? Mufeng, ang nangyari kagabi. Hindi mo ba maalala? Kagabi. Nga. Alam mo ba ako? Malapit na akong umalis ng bansa. Kaya't kaya mo lang ako. Tinawag kagabi. Kahapon ng gabi. Hindi mo ba naalala? Nakakainis. Mufeng. Yuksei, yuksei, yuksei. Lumufeng, ikaw na si Raulo. Ano bang kulang sa akin? Yung babae na si Kyuxi. Hintayin na lang natin ang resulta ng pagsusuri. Kung muli mo akong lolokohin, ihahatid kita sa bilangguan. Nasa gitna pa ng pagsagip. Walang masamang mangyayari. Sinabi ng doktor na ang lolo ay may isang maliit na operasyon. Huwag kang masyadong mag-alala. Siguradong na-stress si lolo. Dahil sa sinabi ni Xuzi, sumpa ko, hindi ko kailanman nakipag. May ibang babae na nakipagtalik. Yuxi, maniwala ka sa akin. Maniniwala ka sa akin. Pinapagawa ko na kay Jiang Feng. Pinagkumpara ko na ang ini namin ni Xixi. Hintayin natin lumabas ang resulta. Hindi anak ko si Xixi. Handa ka bang makipag? Magsisimula ba tayo muli? Umalis ako. Ikaw at si Xuzi, anuman ang mangyari. Ngunit huwag kang maniwala. Sa sinasabi ni Xuzi, maniwala ka sa akin. Ako si Lumufeng mula simula hanggang wakas. Ikaw lang, Kyuxi. Pero sinabi ni Xuzi, si Xixi ay anak niya. Ang anak ko ay maaari lamang. Ipanganak mula sa tiyan mo. Yuxi, hindi ako kailanman naging hindi tapat sa'yo. Si Xixi ay hindi anak ko. Ibabalik ko sa'yo ang utang ko. Sa susunod na buhay, ayaw ko nang makatagpo sa'yo. Gustong makatagpo sa'yo. Yuxi, hindi na kita kayang mawala. Pakiusap, patawarin mo ako. Narinig ko na si Xuzi ay nagalit sa lolo at nagkasakit siya. Bakit ka nandito sa labas ng ospital? Anong ginagawa mo? Pwede mo bang tulungan akong gumawa ng lala test? Sino na naman ang para dito? Para kay Xixi at sa akin. Huwag mong banggitin si Xixi. Ito ang anak na babae mo at ni Z. Impossible. Ay naku, talagang mahirap sabihin. Itong babae na ito, araw-araw nandyan sa bahay mo. Kung sakaling totoo nga, ano ang gagawin mo kung siya ang anak mo? Tingnan mo si Xixi. Sobrang kamukha mo siya. Di ba? Walang paraan. Hindi ko alam kung bakit si Xixi ay anak ni Xuzi. Ngunit makatitiyak ako na si Xixi ay tiyak na hindi siya ang anak ko. Basta't sa tingin mo ay tama. Ayos na kay Yuxi. Kamusta na kayo ni Yuxi? Naayos na ang hindi pagkakaintindihan namin. Naiwan na ito sa likod. Ngunit nawala na ang anak ni Yuxi. Hindi niya ako mapapatawad. Huwag mag-alala, tiyak na maayos ito. Ano? Kamusta na ang lolo ko? Magsalita ka na. Kamusta na ang lolo ko? Mufeng. Nasa ilalim pa ng pangangalaga ang lolo. Siguradong magiging maayos siya. Salamat. Lolo. Ikaw ang nag-iisang manugang ng pamilya Lu. Walang makakakuha sa'yo. Tungkol kay Xixi, tiyak na ipapahanap ko ito. Bigyan kita ng, Lolo, ipinahanap ko na ito. Ikaw ang may kasalanan sa babaeng ito, na hindi malinaw ang relasyon. Pagkatapos ng nangyari kay Mufeng, hindi ka na dapat makipag-ugnayan kay Xuzi, sa kahit anong paraan. Lolo, wala naman talaga akong kinalaman sa kanya. Pinapagawa ko na kay Jiang Feng iyon. Ang iyan ko at ni Xixi ay ikukumpara, at lalabas agad ang resulta. Kapag napatunayan lang na, wala akong kaugnayang dugo kay Xixi, ipapasa ko siya sa pulisya. Mas mabuti na yon. Tumatanda na ako. Baka isang araw mawala na ako. Lolo, ang tanging hiling ko ay makita kayong dalawa na magpatuloy na mabuti kayong magkasama. Yugaw, maaari mo bang bigyan ng isa pang pagkakataon si Mufeng? Yuxi, nangangako ako. Magsisilbi akong tapat sa iyo sa hinaharap. Pangangalagaan kita habang buhay. Hindi na kita pagtataksilan.
Yuxi, bigyan mo ako ng isang pagkakataon, okay ba? Pag-usapan natin ulit kapag lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Hahaha, sige. Hahaha, ayos lang. 好啊， Wala akong nakita. Paglabas ng resulta, dinadala ko na sa'yo. Sandali lang. Lolo, kung siksiksi talaga, ang anak ni Mufeng, Pamilya Lu, ano ang balak mong gawin? Tungkol sa amin ng anak ko, kami ng anak ay dugo ng Lu. Hindi kailanman papayag na kami mapabayaan. Kung siksiksi talaga, ay anak ni Mufeng, hayaan kong pakasalan kanya. Si Mufeng, hindi kayang mawala ni Siksi ang kanyang ama, kaya hindi siya maaaring maging anak ko. Tama nga, kahit ang mga bagay na ginawa niya, ay hindi na niya inaamin. Ano ka bang lalaki? Ngayon, may ebidensya si Suzy. Nasa kamay natin. Huwag mong gawing masyadong tiyak ang mga sinasabi mo. Kayo ba yon? Kung si Siksi ang aking anak na babae, ako ang mananagot sa'yo. Pero kung hindi si Suzy, pag-uusapan natin ang lahat ng lumang utang at bagong utang. Paano naman? Paano kaya? Paano nga ba? Ngayon, dapat naniniwala na kayo, di ba? Paano magiging anak ko si Siksi? Saan mo nakuha yan? Ibigay mo sa akin ang peking ulat. Nabaliw ka na ba? Nabaliw ka na ba? Paano ko naman magagawa yon? Magbigay sa'yo ng peke. Sabi ko na hindi ko pa ito napanood. Lolo, kailan mo ako tutulungan na magdaos ng kasal kay Mufeng? Ibigay mo rito, tingnan ko. Hindi yan, Lolo. Hindi ako yan. Hindi ito totoo. Lolo, Yuxi, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Yuxi, kunin mo na. 拿过来。 Ay naku, hayop. 畜生！ Dahil ginawa mo na, kailangan mong aminin. Lolo, hindi ko ginawa. Yuxi, kami sa pamilya Lu ang may kasalanan sa'yo. Si Lu Mufeng ay hindi karapat-dapat. Sa isang mabuting asawa tulad mo, dahil siksiksi ay akin, nalaman at dugo ng pamilya Lu, hindi ko papayagan na. Kinuha siya ng babae na ito. Si Mufeng para kay Siksi. Magpakasal ka na sa kanya. Yuxi, pakinggan mo ako. Hindi ito totoo. Lu Mufeng, nagkamali na naman ako sa'yo. Yuxi, Yuxi. 别谢， Yu Mufeng. Ako ang nanay ni Siksi. Bitawan mo. Mufeng. Yuxi. Mufeng. Yuxi. Kung talagang mahal ka ni Yuxi, hindi siya basta alis nang walang paalam. Mufeng, saan ka pupunta? Mufeng. Mufeng, huwag mo akong iwan dito. Mufeng. Huwag mong isara ang pinto, Mufeng. 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 Sa pagkakataong ito, hindi kita papayagang sumama. Nagkasundo na sina Yuxi at ang isa pa. Kailangan kong maging si Yanje. Lu. Yuxi. Lolo. Kakatapos ko lang gumawa ng desisyon. Nakaatas na ako ng abogado. Nailipat ang kalahati ng aking bahagi sa Zenhua sa'yo. Ang kalahati ay para kay Sisi. Lolo, alam kong mahal mo ako. Pero hindi ko talaga kayang tanggapin ang bahagi ng kumpanya. Yuxi, kami sa pamilya Lu ang may kasalanan sa'yo. Hindi ko tinatanggap si Suzy bilang apo ng aking anak na babae, kahit na ako ang pumalit sa kabayaran ni Mufeng para sa'yo. Hawakan mo ito. Gusto kong malaman ng lahat na ako ay palaging iyo. Ito ang lugar kung saan niyayakap kita tuwing gabi. Hindi mo ba alam ang mga ito? Nakalimutan mo na ba? Walang nagbago dito. Ano ang balak mo? Ikukulong kita dito. Nabaliw ka na. Nabaliw na ako. Mula nang umalis ka sa akin. Nabaliw na ako. Huwag kang maniwala sa sinasabi ni Suzy. Maniwala ka sa akin. Ako si Lu Mufeng mula simula. Hanggang wakas, ikaw lamang. Si Yuxi, isang babae. Ngunit sabi ni Suzy, si Siksi ay anak mo at niya. Ang anak ko ay maaari lamang ipanganak mula sa iyong sinapupunan. Yuxi, nangangako ako na hindi ako kailanman naging hindi tapat sa iyo. Hindi anak ko si Siksi. Hoy! Yuxi, kahit ilang beses mo pa subukan,
Hindi mo kayang agawin si Mufeng sa akin. Makinig ka. May anak na kami ni Mufeng. 5 na taong gulang na babae. Pumayag na si Ginoong Lu na magkakaroon kami ni Mufeng ng kasal. Ikaw at ang anak mo. Sama-sama tayong bumaba sa impyerno. Kiyuksi. Hindi kita papayagang maging masaya ng ganun. Yuksi. Alam ko na ang tungkol sa inyo ni Lumufeng. Alam ko na lahat. Yuksi, nandito pa ako para sa'yo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Simula nang mangyari ang sunog, iniwan ka na ni Lumufeng. Nagsama na siya kay Xuzi. Wala na siyang iniisip na iba kundi siya. Hindi ko akalain na naloko ako niya ng paulit-ulit. Yuksi, palagi akong magiging suporta mo. Kahit na hindi mo ako tanggapin, mananatili akong tapat. Si Lumufeng, hindi lamang pinatay ang iyong anak, kundi nagkaanak din sa ibang babae. Kung ako siya, papalubusin ko siyang mawalan ng lahat ng ari-arian. Ano ibig sabihin ni Yuksi nito? Ano ba ang sinabi ni Ginoong Lu? Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa mo? Noong nakaraang beses, ibinigay mo lahat ng iyong mga shares sa akin. Pati si Lolo, ibinigay din niya ang kalahati ng kanyang shares sa akin. Ngayon ako na ang tunay na Zhenhua Group. Nakarapat dapat sa pangalan. Gusto mong paalisin ako sa Zhenhua Group. Pero Yuksi, gusto kong ipaliwanag sa'yo. Ipaliwanag ang ano? Ipaliwanag ang tungkol sa'yo at kay Xuzi, na walang bahid dungis. Sa totoo lang, Sixi, hindi anak mo siya. At si Jianfeng ang nagkamali sa pagsusuri. Ang resulta ng pagsusuri, Yuksi, makinig ka sa akin. Totoo ngang anak ko si Sixi. Pero ang ina ni Sixi, hindi si Xuzi. Hindi mo lang ako niloko. Niloko mo rin si Xuzi. Hindi si Yuksei. Hindi tulad ng iniisip mo. Si Sixi ay anak natin. Sapat na ba? Para hindi mapalayas. Zhenhua Group. Kahit ganitong kasinungalingan ay naglakas loob siyang sabihin. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Yuksei, tingnan mo ito. Malalaman mo na. Hindi ko ito titingnan. Tingnan mo, Yuksi. Kailangan mong tingnan ito. Totoo ang lahat ng sinasabi ko. Bakit ganito? Lumufeng, sabihin mo sa akin, bakit nakasulat dito na si Sixi ay anak ko? Yuksei, kakaalam ko lang din. Yuksi, tingnan mo ito. 5-0-4-37-17 nang lumabas ako. 5-0-4-38-0 siyam palagi akong may pakiramdam na may mali. 5-0-4-30 16 na kaya't kinuha ko ang buhok ni Xuzi at ginawa ko ang pagsusuri ng pagkakapareho. Ako nga ang ama ni Sixi. Ngunit si Xuzi ay hindi ang ina ni Sixi. Kaya, ang lolo ay naghanap ng ahensya sa ibang bansa na nag-ampon kay Sixi. Matapos ang maraming pagsubok, nahanap nila si Sixi sa ospital kung saan siya ipinanganak. Kaya nakuha nila ang video na ito ng surveillance ay tungkol sa paggamot sa ibang bansa. Ang mga alaala ng nakaraang taon ay parang nadelete sa aking buhay. Parang wala na ito. Nalaman ko na ang aming sanggol ay hindi pala namatay sa malaking apoy na nangyari 5 taon na ang nakaraan. Huwag kang magalit, Yuksi, dahil sa buhay kong ito. Ikaw lamang ang isang babae. Kung si Sixi ay anak ko, tiyak na siya ay anak natin. Kaya, pinahawak ko kay Jianfeng ang iyong buhok at nakipag-ugnayan siya kay Sixi. Pagsusuri ng magulang at anak, ipinapakita ng ulat na ikaw ay talagang ina ni Sixi. Hindi namatay ang ating anak. Buhay pa siya. Tingnan mo kung sino ito. 5-0-5-1-0-20 Yuni. Si Jayuni, Xuzi, ang peking ulat ng pagsusuri na yon, ay malamang na ibinigay sa kanya ng taong nasa likod niya. Ang taong ito ay hindi lang alam na ako ang tatay ni Sixi. Tiyak na alam din niya ang relasyon mo kay Sixi. Lahat ng ito ay kanyang pinaplano. At siya ang namamahala sa lahat ng ito. Siyang nagtago sa iyo habang ikaw ay nagpapagaling sa panahong iyon. At ang tao ni Sixi, si Jayuni, siya yon. Pasensya na, Yuksi. Sa loob ng maraming taon, ang pag-aalaga niya sa akin at pag-asikaso ay isang pagkukunwari lamang. Palagi akong naging piyon niya. Dapat natin siya. Nakatago na ang tunay na anyo. Susunod ako sa iyo. Pinalayas ko na si Lumufeng mula sa Zhenhua Group. Napakabuti, Yuksi.
Ngayon si Lu Mufeng at si Xuzi, at ang kanilang anak, ay kailangan na lang tumira sa basement. Hoy! Si Mufeng ay pinalayas ng babaeng si Kyuxi mula sa kumpanya. Kailangan na nating humigop ng hangin. Alam mo ba? Hindi ba't mahal mo si Lu Mufeng? Ngayon siya ay nalugmok. Hindi ba't ito ang pagkakataon para sa kanya? Tapat na tapat ako sa'yo. Nasaan ka na? Ngayon ay agad-agad. Makikita na kita. CJ, sa isang sandali. Sa gusaling walang katapusang pagtatapos. Mufeng, nabihag ako. Nasa isang hindi natapos na gusali ako ngayon. Dali, tulungan mo ako. Ako. Anong nangyari? Sinabi ni Xuzi na siya ay nabihag o nasa hindi natapos na gusali. Ano? Malamang na iniisip niya ulit ng paraan para lokohin ka at lapitan ka. Pangalawa na ito. Mayroon ka pa bang ibang sasabihin? Sa pagkakataong ito, sa tingin ko hindi ito ganoon kadali. Yuxie, nandyan ka lang sa bahay kasama Siksiksi. Mufeng, sasama ako sa'yo. Mag-ingat ka, Lolo. Ay, mabuting bata. Ay. Jayuni, pakiusap, gawin mo ito. Pakawalan mo na ako. Nagkamali ako, Jayuni. Yuni, Yuxie. Bakit ikaw? Mufeng, lahat ng ito ay iniutos sa akin ni Jayuni. Tulungan mo ako, Mufeng. Huwag kang lumapit. Kung babalik ka, saksakin ko siya. Mga materyales na gumagawa ng masama. Ibinigay na namin ito sa pulis. Pakawalan mo na ang naka-purple. Huwag nang magkamali ulit. Yuxie, hindi ko kailanman naisip na makita mo ako ng ganito. Pero bakit kahit anong mangyari? Ay, kailangan mong manatili sa tabi ni Mufeng. Ano bang kulang ko kumpara sa kanya? Hindi kita kailanman itinaksil. Sa tuwing ikaw ay nakakaranas, kapag delikado, ako ang laging nauuna, na tumakbo sa tabi mo para protektahan ka. Ang mga bahagi ng Sansi at Zenhua ay nakapangalan din sa iyo. Hindi ako para sa pera o para sa kapakinabangan. Ang nais ko lang ay, ikaw magpakailanman, natahimik, na manatili sa aking tabi. Sobrang pinahahalagahan kita. Hindi mo ba kailanman mararamdaman ito? Jayuni, natatakot ako sa iyong pag-ibig, dahil ang iyong pagmamahal ay baluktot. Noong taon na si Yuxie ay nagpagamot sa ibang bansa. Ano ang ginawa mo? Pinanganak mo siya ng siksiksi. Bakit? Bakit mo pa siya walang awa na kinuha mula sa kanyang tabi? Ito ang tinatawag mong pagmamahal, di ba? Ang bata ay ako ang nag-iwan. Dahil siksiksi ay hindi lamang anak mo, kundi anak din ni Yuxie. At ikaw, Lu Mufeng, simula pagkabata ay pinagtitripan ako. Tinatawag akong ligaw na bata. Lu Mufeng, nang malaman ko na gusto ng lolo na mag-ampo ng isang bata, hindi mo alam kung gaano ako kainit na nais siyang ampunin at ilagay sa iyong tabi. Dahil dito, hindi mo kailanman malalaman na ang inampon mo ay ang iyong sariling anak na itinakwil mo. Katulad ko, na parehong itinakwil ng pamilyang Lu. Anak, halos nakalimutan ko nang sabihin sa'yo, ang aking ama ay ama mo rin. Anong sabi mo? 5 taon na ang nakalipas. Hindi ka rin ba, katulad ng aming ama, sadyang itinakwil ang sariling anak? Jayuni, palagi kang nabubuhay sa kawalang halaga at kahihiyan para punan ang kakulangan mo. Ginamit mo ang anak ko bilang pusta. Napakababaw at walang hiya mo talaga. Ako ay may mababang pagtingin sa sarili dahil palagi akong nabubuhay sa anino ni Lu Mufeng. Ngunit si Yuxie, ang iyong init, ang sumusuporta sa akin upang magpatuloy. Ang sumusuporta sa akin upang magpatuloy. Huwag nang umiyak, Yuni. Huwag kang umiyak, Yuni. Para sa'yo. Salamat sa'yo. Ngunit si Lu Mufeng, alam mo ba, nang bata pa ako, nangako ako
Kung ano ang meron ka, Lu Mufeng, dapat meron din ako. 都要有。 Yunye, 做了这些 lahat ng ito ay para sa sarili mo. Bawasan mo na ang Z. Mayroon pang natitirang buhay upang magsisi sa iyong mga pagkakamali. Yuksei, sana ay manatili ka sa aking tabi magpakailanman. Sige ba? Yuksei. Huwag. Yunye, hindi mo ba gustong makasama ako? Palitan mo ako ng purpleng damit. Yuksei. Ayos ka lang ba? Yuksei. Patawad, pakbitawan mo siya. Yuksei. Naisip ko na, ng napakaraming beses, kung paano ka nandyan sa tabi ko. Ngunit hindi ikaw. Ngayon ganito na. Alam mo naman, na palagi akong, hindi kailanman, mananakit sa'yo. Wala akong gustong-gusto, sa ganito mong anyo. Sobrang nabigo mo ako. Mufeng. 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 Shufeng. Kamusta ka? Mufeng, Mufeng. Mufeng. Mufeng, huwag mo akong iwan. Huwag kang umiyak, masakit sa puso ko kapag umiyak ka. Hindi. Yuxi, sabi ng doktor. 大夫说了， Ligtas na si Mufeng 脱离了 mula sa panganib ng buhay. 5 araw ka nang nagbabantay dito. Magpahinga ka na. 休息吧。 Lolo, hindi ako alis. Kung magigising si Mufeng at hindi ako makita, malulungkot siya. Kahapon, sobrang pagod ka at nahimatay. Kung talagang may mangyari sa'yo, nagising na si Mufeng, paano ko siya ipapaliwanag? Nagising na si Mufeng. Ang ganda. Pupunta ako para tawagin ang doktor. Pupunta ako sa puso ng tao. Yuksei, Doktor, Mufeng. Mufeng, gising ka na. Halos mag-alala na ako. Narinig kitang tinatawag ako. Naging gising ako. Yugo, alis ka ba ulit? Yuxi, alis ka ba ulit? Hindi na ako alis sa'yo. At hindi na alis. Siksi. Yuxi. Babayaran ko ito sa'yo. Ng isang ingrandeng kasal. Yuxi. Handa ka bang pakasalan ako? Handa na ako.